binigay sa'yo? Bilyon yan. Ilang bilyon? Bilyon yan. Bilyon. Ikaw ang makinabang. Ikaw ang sayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino. Hindi kumakain. Dito ako ngayon. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Pasensya lang, mga anak. Mag-duty lang kayo ng maganda. Pabayaan nyo ng papa nyo. Pagtanggol ko ito. Karapatan ko. Huwag kayo makasali. Walang na kayo sa posisyon nyo dahil official rin kayo. Sana tingnan nyo ngayon kung ano ang Pilipinas, ang bansa natin! Tawag tayo dito. Nakikita ko kagabi, muntik na ko, takihin na lang sa baby ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente, kay Tatay Digong! Kung hindi kay Tatay Digong, hindi ito ba sa sahod nyo? Sa mga palibot dyan, mga kasamahan ko, relax na kayo dyan. Maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Piloso. Upuin niyo po muna at masyadong na-high blood. Panahon po ngayon ng Duterte! Mga kasama, ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bisdak Pilipinas! Tatay Digong. Ang una sa listahan. Bisdak. Ang una sa listahan, Patong Aratiles! Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas o tayo, bansa natin ito. Walang nagmamayari nito, kundi tayo mga Pilipino. Markahan niyo po, alalahanin po natin yung March 11, 2025. Dahil isinuko ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kaming mga political vloggers, mga samahan nating mga Pilipino, para umpisahan ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR. Nakakabinging katahimikan. Grabe. Inapi-api na si Tatay Digong. Di pa nakontento. Si Katie, sinisigawan, pati si Ma'am Hanilit. Ganon po kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte. Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito, BBM. Kung hindi ka pungol, maririnig mo talaga ito. Mal na wala na mga boses namin dito. Ibalik mo si Tatay Digong sa Republika ng Pilipinas. Ibalik! Ibalik! Duterte! Duterte! Nakapagtataka itong bansang ito. Napakarami na pong nananakop sa atin. Kung sino-sino na lang na mga banyaga. Yung mga ninuno natin, nakipagpuno na, ang dami na pong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Sinakop po tayo ng mga Kastila, nakipaglaban ang mga ninuno natin, lalo na sila Lapu-Lapu na ginawa nilang isda. Sabi ni Tatay Digong, para makamtan lang natin ang ating kalayaan. Marami na pong nagbuwis na buhay ng mga ninuno natin. Sinakop po tayo ng bansang Hapon. Pumalag din ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio, dito sa likod natin. Emilio Aguinaldo. Sino pang mga bayani? Chico Silang. My God. Ito lang ang ginawa ng gobyernong Marcos. Sinakop din po tayo ng mga Amerikano. Pumalag din po ang ating mga ninuno. Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay. Kasama si Dr. Jose Rizal. Para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence, kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas?
Grabe na ho. Wala po tayong kalayaan ngayon. Sinoko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuhis ng buhay. Tandaan nyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas. Meron tayong sinusunod na saligang batas. At ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang makikinabang. Ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon. Hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron mang paparusahan, kung meron man tayong irereklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa local, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga pulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan na mga uniform personnel, mga mababait. Pero hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo tinupad ang inyong pinanumpaang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambaloslos, kay BBM, kay Lisa Tanas, animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpaan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang ho mga kapulisan ang nakikinabang sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, pinklawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt program? Mga OFW, yung inyong pasaporte, 10 taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabang dyan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilib po ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karatig nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? Na-control niya yung mga namamatay. Merong namatay, mga durugista, natukhang. Utang na loob natin yan kay Tatay Digong. Alalahanin po natin ang kabayanihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016.
Duterte run for president. Run Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong Dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binoto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tinupad niya ho yan. Ano bang pangunahing plataforma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisang ikampanya siya at iboto kahit wala siyang pira? Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa droga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan. Nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino galit na maraming namatay ng mga durugista? Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klaseng tao tayo ngayon under gobyernong bangag? My God. Nagiging tanga ho tayo ngayon. Hindi ko nilalahat. Pero animal. Ang henerasyong ito, under Marcos admin, henerasyon ng mga tanga at bobo. Except sa mga matitino. Ba't ka pumayag? Ba't tayo pumayag? Nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte para sa ating mga Pilipino. Nakakalakad po tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag-stat sa inyo? Wala. Meron bang mga snatcher dyan sa mga dip-dip panahon ni Tatay Digong? Wala. May tumatambay ba sa inyong mga kalsada na nakahubot-hubot? Wala. Walang nagtatagay. Kasi nga, istrikto si Tatay Digong. Ayaw niya ng ganyan. Nakinabang tayo po. Binigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. Huy! Pilipino ho tayo. Nakinabang tayong lahat kay Tatay Digong. Suklian ho natin ang kanyang kabayanihan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal, at mga smugglers. Emal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Real talk po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo, lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Digong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan, sa kabila ng ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, at sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, inaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong, yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan, nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli nang pinanindigan. Pero bakit ito lang ba ang sukli ninyo? Tumayo ho tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Mga retired personnel, militar, mga PNP. Duterte! 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 Hinahamon ko kayo. Ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas nyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin. Araw-araw kasi wala namang ginagawa ang spokeshari habang nag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Kaya mag-spokes hour na lang na mag-spokes hour. Ngayon po, pag-uusapan natin yung 17% taripa ng Estados Unidos. Nais ng Malacanang sabihin na baliwala daw epekto sa atin yan dahil maliit lang naman daw. Hindi po totoo yan. Unang-una,
ang pinakamaliit na pinataw na taripa ng Estados Unidos ay 10%. Sa Southeast Asia, ang Singapore ay 10%. Lahat ng buong daigdig dinagdagan ng 10%. Pero hindi po totoo na hindi masyado nakakaapekto sa atin yan. Bakit? Well, unang-una, titignan niyo po kung ano ay yung ating mga exports sa Amerika. $14 billion po yan. No? Number one export market pa rin natin ng Amerika. At nakaramihan ng export natin ay semiconductors. Pangalawa, computers. Pangatlo, mga garments at mga tela. No? Ano ba itong anyo ng mga ine-export natin sa US? Napaka-price sensitive po niyan. At meron kasing mga lugar na hindi naman pinatawan ng 17% na taripa. Ano yung mga lugar na yan? Vietnam, kasi meron na silang free trade market ng Amerika. Taiwan, hindi naman nila pinatawan yan dahil talagang sinusuportahan nila ang Taiwan. No? So ibig sabihin, naging 70% more expensive ang mga semiconductors natin na pangunahin nating ine-export sa Estados Unidos na magiging dahilan para mawala yung mga orders natin na sa ngayon ay nasusuplayan natin. Instead, kukuha sila sa mga bansa gaya ng Vietnam na walang additional 17% taripa o di naman kaya Taiwan, no, na talaga namang traditionally number one na nagsusupply ng semiconductors sa Amerika. So, ang immediate result po dyan, unang-una maghanda po tayo. Marami pong mawawalan ng trabaho, lalong-lalo na doon sa mga industriya kung saan yan ang ating mga pangunahing export sa semiconductor, sa garments, sa computer parts, sa automobile parts. Nako, mga manufacturing pa po madadali dyan. Sigurado po, magkakaroon tayo ng mga job losses dahil naging 17% more expensive ang ating mga export sa Amerika. Pangalawa po, dahil nga po maraming mawawalan ng trabaho, may posibilidad na marami rin kumpanya na baka mamaya magsara. Yan po ibig sabihin ng price sensitive. Yung konting differential lang ng presyo, sa iba na sila kukuha. So posible po talaga na hindi lang magkakaroon ng kawalan ng trabaho dahil yung mga existing kumpanya ay kukunti na yung order, po pwedeng tuluyang magsarado na ang maraming mga ganyang mga kumpanya. So may posibilidad din po talaga na mawawalan ng trabaho ang mas malaking numero ng ating mga kababayan, hindi lang dahil mas mahal, kung hindi malulugi yung mga kumpanya na hindi na maibebenta ang ating mga produkto na 17% more expensive. Pero ang pinakamalaking dagok dito, parang itong pagtaas ng taripa ng Amerika sa buong daigdig, ito po'y hudyat sa pag-trade organization na yan, para sa inyong kaalaman. Hindi lang po yan organisasyon. Yan ang isang tratado na nagsasabi na kinikilala ng mga bansa ngayon sa daigdig na ang pangangalakal ay isang instrumento para maging maunlad ang iba't ibang mga bansa. Ang layunin ng WTO parang to encourage trade as an instrument of national development. No? At siyempre, nais niyang magampan yung kanyang layunin na itaguyod ang pangangalakal bilang instrumento ng pag-unlad sa pagbababa ng mga taripa kung hindi tuluyan ng mawala ang mga taripa. Ang objective nga ng WTO, darating ang panahon na talagang wala ng taripa at magkakaroon ng tinatawag nating free trade. Now, ang Amerika, noong unang panahon, siya talagang proponent ng free trade kasi siya yung pinakamalakas na manufacturing base. So, ang kinakailangan niya nung mga unang panahon ay mga bagong merkado. No? Kaya naman, sapilitan niyang binili ang Pilipinas para magkaroon ng merkado. At syempre, binili niya ang Pilipinas para meron siyang access sa China dahil alam mo, ang China, napakalaki ng populasyon at nakita naman nung President Nixon na siyang nagsimula ng relasyon sa China na napakalaki ng prospects para sa mga manufacturers ng mga American goods, no? Lalong-lalo na kung maging maunlad ang China. So, anyway, ngayon, ang sistema ay nagkakaisang mundo na kinakailangan talaga palakasin ng pangangalakal bilang instrumento ng pag-unlad ng buong daigdig. At ang mga napaloob dyan sa kasunduan ng WTO, talagang lahat tayo sa unti-unti ibababa ang taripa hanggang mawala na at saka hindi na dapat country to country yung pagne-negotiate ng taripa ng napakadaming mga produkto. Kaya meron tayong tinatawag na Most Favored Nation Clause, MFN. Alam ko mahirap intindihin niya pero kailangan nyo maintindihan to. Yung MFN clause, kung ang best friend mo, sabihin natin Amerika ay best friend mo, at pinatawan mo siya ng zero tariff, sabihin natin sa asukal, dapat ang lahat ng daigdig, papatawan mo rin ng zero tariff. Sabihin, kung paano mo tratuhin yung best friend mo pagdating sa taripa, yan dapat i-implement mo sa lahat ng bansa sa buong daigdig. At ito nga'y instrumento para mawala na ang taripa bilang isang balakid sa pangangalakal. Well, ang ginagawa po ngayon ng Amerika ngayon ay delikado dahil binabago na niya yung sistema ng WTO.
Binabaliwala na niya yung paniniwala na talagang lahat ng bansa sa daigdig ay mag-uunlad kung mapapalakas natin ang pangangalakal. Pag-i-impose ng mga taripa na as high as 27% sa China, 20% sa Europa, tapos sa ibang bansa minimum 10%. Pati ba naman yung mga mahihirap na bansa ng Africa ay pinatawan din ng minimum 10%. Bumabalik tayo sa mga panahon na ang paniniwala natin, yung mga individual na bansa ay merong karapatan na protektahan yung kanilang mga industriya, no, para sila ay maging mas malakas. Samantalang ang thinking ngayon, ang frame of mind ngayon is i-encourage natin na pangangalakal sa buong mundo matira-matibay, pero makakahanap din ang mga iba't ibang bansa ng isang ibebenta na sila lamang ang meron tinatawag na comparative advantage. Ibig sabihin, meron pa rin sila mabibenta dahil sila lang yung pinakamagaling at pinakamamura na gumawa ng produktong yon. At habang meron siyang comparative advantage doon sa pangangalakal ng produktong yon, uunlad siya. So ngayon, bumalik tayo doon sa paniniwala ng unang panahon na ang mga bansa dapat protektahan ang kanilang mga manggagawa, yung kanilang mga industriya sa pamamagitan ng pagiging protectionist, at ang pamamaraan nga ay pagpapataw ng mga mas mahal na taripa. Pero alam niyo, nakakatakot. Sa mga nag-aaral ng kasaysayan, hindi po ito bago itong ginagawa ng Amerika. Nangyari po ito nung unang panahon ng mga 1930s, nung nagkaroon po ng Great Economic Depression sa Estados Unidos. Dahil nga po, napakahina ng ekonomiya ng Estados Unidos doon, nagkaroon po sila ng tinatawag na US Most Holy Tariff Act, na gaya ng ginagawa ni Trump ngayon, ay nagpataw ng napakataas na taripa sa lahat ng mga bilihin na inaangkat ng Amerika sa iba't ibang parte ng daigdig. Ano nangyari dito? Well, ito po'y naging mitsa para sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Paano naman nangyari yun? Tatanungin niyo ako, paano nangyari na yung pagtataas ng taripa ay naging mitsa para sa pangalawang pandaigdigang digmaan? Well, simulan natin ang kwento ng Germany. No? Well, ang nangyari po sa Germany, dahil sila nga po ay pinagbabayad na ng reparasyon o danyos dahil doon sa nauna ng World War I, lalong nahirapan ang ekonomiya nila dahil yung kanilang mga produkto na produce ay hindi makapasok ng Amerika dahil napakataas ng taripa. No? So naging napakasama ng ekonomiya ng Germany at naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng extremist parties, at kilala natin kung ano yung extremist parties na yon, yun yung tinatawag nating Nazis. At dahil nga dahil sa kahirapan na bunsod na rin ng mataas na taripa na inimpose ng Amerika noong 1930s, yan po ay isang kadahilanan kung bakit lumakas sa Germany ang tinatawag na mga Nazis. Now, hindi lang naman po sa Germany ang nagkaroon ng ganyang resulta. Nagkaroon din po ng tinatawag natin na autarky, or yung lahat ng bansa dahil nga tinaasan ng taripa ng Estados Unidos ay nagsumikap na maging self-sufficient. Sinarado nila ang kanilang bansa at sinabi nila, lahat ng pangangailangan namin, kami na ang magpo-produce. So anong nangyari dyan? Dahil nais ng Germany na mag-produce ng lahat ng kanyang pangangailangan, kulang siya ng raw materials, ito yung dahilan kung bakit nanlusob siya ng mga karatig ng bansa. Dito sa Asia, yan din ang dahilan kung bakit yung autarky na yan, yung paniniwala na dahil sa mataas na taripa na inimpose ng US, kinakailangan lahat ng mga pangangailangan ma-produce ng Hapon, naghanap ng natural resources para raw materials ang Japan. Anong ginawa ng Japan? Linusob ang China. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Italy linusob ang Ethiopia, at saka siyempre yung Germany nga linusob na yung Eastern Europe dahil naghahanap sila ng raw materials para maging self-sufficient ang kanilang mga ekonomiya. Dahil dito, nalusaw yung naunang na magkaroon ng isang organization na ngayon ay tinatawag na United Nations, pero yung League of Nations nalusaw dahil nga kanya-kanyang lusob ang mga bansa para sa raw materials para sila ay maging self-sufficient. No? At yun nga po, mga kadahilanan kung bakit naging mitya na ng World War II dahil nga po dun sa mataas na taripa na inimpose ng Amerika noong 1930s. So, papunta naman po muli tayo sa ganyang daan. Kaya dapat huwag natin baliwalain. So yung ating anti dyan sa Malacanang, hindi po totoo yan, huwag tayo mabahala. Dahil ang talagang danger nitong ginagawa ng Amerika, baka maulit ang kasaysayan na itong mataas na taripa ay dahilan para yung iba't ibang bansa sumikap na maging self-sufficient muli, and in their desire to be self-sufficient, haya na
gagamitin ang dahas para makakuha ng mga pangangailangan nilang mga raw materials. At nakikita na natin ngayon, no, na yung mga demands ng Amerika, for instance, para tulungan ng Ukraine, yung mga natural resources ng Ukraine. No? So nagsisimula na nga po yan. Dahil ang Amerika ngayon ayaw na mag-angkat, gusto nila sila na lang gagawa ng lahat, pero wala naman silang raw materials, sapilitan nila ngayon kukunin sa iba. Diyan po nagsisimula ang gera, diyan po nagsisimula ang paggamit ng dahas. So mga Pilipino, hindi po totoo na unang-una na maliit daw yung 17%. Hindi po. Ang minimum na inimpose ng Amerika ay 10%. Ang tanong ko sa inyo, di ba palagi nilang sinasabi, best friend natin ang Amerika? Bakit ang Singapore, 10% lang ang pinataw na taripa, 17% sa atin? Ang Singapore, hindi naman nagpapagamit ng teritoryo para sa kanilang kasundaluhan, para in case magkaroon ng gera sa panig ng Amerika at ng Estados Unidos, yun ang magagamit. Bakit 10% lang sila? Tayong sunod-sunuran sa mga Amerikano, 17% ang taripa. Ito'y patunay na magamat ang Marcos Jr. at ang lahat ng mga maka-Amerikano ay nais nating isipin na best friend ng Amerika, hindi naman tayo tinuturing na best friend ng Amerika. Ang patunay, bakit 17% taripa ang lahat ng produktong ine-export natin sa Amerika samantalang sa Singapore na wala silang pakinabang gaya ng pakinabang nila sa Pilipinas, ay 10% lang ang pinataw na taripa. Pero yun nga po, bukod nga dun sa epekto mismo sa mga industriya natin na semiconductor, electronics, textile at saka garments, abay, talaga pong bibili ngayon ang mga American companies sa mga lugar na hindi pinatawan ng 17% dahil may mga ganyan lugar po sa Southeast Asia, Vietnam, kasi meron na silang free market between Vietnam and America, no? Ang Vietnam nga, naunahan na nga tayo Halos pareho naman ang ine-export natin sa Amerika. Yan po yung fenomeno sa buong Southeast Asia. Dahil pare-pareho naman tayo ng natural resources, pare-pareho tayo na parte ng daigdig, so shipping cost pare-pareho, nagko-compete tayo amongst ourselves. At kung merong isang bansa na walang pataw na karagdagang taripa, gaya ng taripa na pinataw sa Pilipinas sa 17%, natural, bibili sila sa mas mura, bibili nila sa Vietnam. So ang tanong, mga Pilipino,